isa to sa paborito ko ngayon. Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawa ko ng initial review dito sa sapatos na pinadala sa atin ng Chowdan. Ito yung Wind 3 TR. Ito pinadala sa akin to nung Sunday, and then kinabukasan tinakbo ko na agad to. 30 kilometers na long run, na aerobic. And then kinabukasan no, nag-recovery ako ng 10K. Tapos kanina lang, ngayon ay Thursday, tinakbo ko to ng 20 kilometers. All in all, meron na to agad 60 kilometers sa loob lamang ng 3 takbo. So, yun nga, disclaimer lang muna to, pinadala sa atin to ni Chowdan para gawa natin ng initial testing at review dito sa channel. At sa mga nakakilala sa akin, yun nga, ako ay isang long distance runner, nag-ultra po ako, nagmamarathon, at nagagawa din po ako ng mga review video ng sapatos dito sa channel. Lahat ng nire-review natin dito, sinisiguro natin at na-testing natin kung hindi man sa race or sa training. Sa pagkakataon na to, ito ay daily trainer na sapatos. Kaya tinesting ko to sa easy day tsaka sa mga long run. Para yun nga, mabigyan kayo ng syempre, mas tama at tugma na review video para sa inyo. So, simulan na po natin yung pagbusise dito sa sapatos. Gaya po lang, lagi natin ginagawa, sinisimulan natin to sa upper. Ayan. Ito pong upper material, ito po ay tinatawag nila na jacquard mesh. Yun po yung materials na gamit dito. At pag sinalat natin, talagang telang-tela po yung materials nitong sapatos. At ito po, yun, meron siyang mga butas. And then sa loob po nito is meron pa siyang extra layer ng butas. Parang dual layer po yung tela dito. Kaya kung titingnan nyo, parang ang laki pero meron pa po isang layer. O yun, kung titingnan po natin yung tang, given po, pag daily trainer, meron po talagang konting-konting padding. So, ito po, semi-padded po yung tang niya. At dito po, sa lace, ayan, meron po ditong parang leathery material dito sa lace. Yung naghahawak din sa lace. So, yan. Sa lace naman po, wala naman pong special dito sa lace. O ordinary lace, hindi naman po siya stretchable, hindi rin siya madulas. At sa subo ko, hindi naman po siya madaling matanggal. Dito naman po sa lace, meron siyang extra hole, dalawa yung magkatabi, pwede siyang gamitan ng runner's nut. Ayun, runner's nut, lahat ng sapatos ko, basta may extra hole, nira-runner's nut ko. Pang counter po, para hindi gumalaw yung heel, yung sakong mo, at para na rin po, pag mga hili, or para hindi dumausdos, yung paa mo, pag hili yung tinatakbuhan natin, or maraming palusong. Siyempre, pag dumadausdos siya dito, tendency na mamamatayan ka naman ng kuko. Ayan, punta naman po dito sa may bandang heel part. Ito po ay merong reflectorized dito at ito parang leather material ulit. Pag hinawakan po natin dito, diniin. Ayan po, dinidiin ko ngayon. Matigas po ito. Ibig sabihin, fully supported at talagang structured itong heel. Nakakatulong po to para yun nga, suporta kung sakaling matapilo kayo at hindi naman basta-basta gagalaw yung heel natin. Tsaka, ito po, sa likod, may bahagya siyang heel flare. Ayun, parang may konting ganun siya. Nakakatulong po to para madaling isuot yung sapatos. Ayan. Dito naman po sa likod, pag tinulak natin, ganun din. Matigas din po talaga. Yun, maganda po yung structure ng heel part nitong sapatos na to. Punta naman po tayo dito. Ito, yung Q. Ito yung logo nila. Pag hinawakan nyo po, parang may pagka-rubber po yung materials dito. Dagdag structure po dito sa mid-side ng sapatos para yun nga, mas maganda yung stability ng upper material. O pag naman po gumawi tayo rito, ito, meron po ditong manipis din na layers. Ayan, no? Hindi ganong kita, pero meron po yan hanggang dito sa toe box. Protection ng toes natin para kung accidentally masalubsub tayo. At yun nga, para lang din i-hold yung pag-angat ng toe box para hindi siya nakasaya dun sa mga toes natin. Ayan po, hanggang dito. Dito sa may arch, ayan, maganda rin. No? Ayan, may arch support siya. Ayun, kung titignan po natin yun, no, yung parang puti, yun po yung upper material na may dalawang layer. Kung titignan natin, para siyang transparent din, pero dalawa po kasi yung layer ng upper material. Dito naman po sa insole, wala naman pong sobrang kakaiba sa insole. Ayan. Sobrang basic lang po ng insole niya. Ayan, pantay na pantay lang po. Walang extra support dito sa arch. Yan, wala. Pantay lang. Pero kung sasalatin nyo po, yung kapal ng insole, 5mm daw po yung insole, sabi nila. Malambot po talaga yung nakalagay na insole dito sa sapatos. Kung titignan po natin yung upper material, sa totoo lang parang
kahawig siya ng mga hoka, mga rincon, mga clip-on, parang ganun po, pati sa upper material. Yung texture niya, parang ganun po yung itsura ng sapatos na to. Kung tatanungin niyo ako kung maganda ba yung support at yung fit nitong upper material, ito po ay true to size, itong upper. Pero, para po sa akin ito, gaya nito. Di ba po, dito yung hinlalaki, and dito yung hinliliit. Ito pong design nitong sapatos na to is pang narrow na paa, tulad ko. Wala naman po akong issue dito sa upper material. Yun lang, ramdam ko talaga na konti lang yung space niya dito. Talaga pong payat yung paa ko eh. So, how much more po dun sa mga wide foot. So, talagang hindi ubra sa kanila. Ito, ang pwede po mangyari doon, mag half size up sila ng sapatos or mag full size up kung wala talagang ibang option. Yun, pero yun, ulitin ko po, true to size po. May enough space po yung paa ko dito. Tumakbo po ako ng 30 kilometers. Ng break-in period, wala naman pong naging issue, hindi po ako namatayan ng kuko. At masasabi ko sa upper material, fully supportive yung paa mo pag suot mo tong sapatos na to. Wala kang mararamdamang masakit, wala kang mararamdamang mainit. Yung mga holes niya for breathability, okay din naman po, decente naman po talaga. Kung re-rate ko po yung upper, I will rate this 4 out of 5. Dahil daily trainer, syempre medyo makapal, maraming padding. Yun po. So, punta naman po tayo sa midsole. Ang midsole, syempre, nandito yung buhay ng sapatos. Ito pong midsole. Ayan, yan po itsura ng midsole niya. May nakasulat dito, wind. At dito po may nakasulat, Kung Fu Pro. Unfortunately, wala pong nakalagay na exact na stock height para dito sa forefoot tsaka sa heel nitong sapatos na to. Ang nakalagay lang po dito is meron daw tong 5mm drop. Pero nung visual lang po tinabi ko siya sa PB4, PB5. So yung pong dalawa kasi na yun, halos parehas ng stock height talaga. Yung kapal po nitong mga forefoot tsaka ng heel part, halos hindi po sila nagkakalayo. Ibig sabihin, makapal din po talaga, cushion po itong sapatos na to. Ayan. At pagdating naman po din sa foam na ginamit kong Kung Fu Pro, ito na rin po yung gamit doon sa mga high-end nila na sapatos na pang-race. Malambot, pero ito po yung mas firm na klase ng Kung Fu Pro. Ito po yung nakahalo din dun sa PB4, kasi yung PB4 po ganun At saka yung PB5 actually. Meron silang dalawang klase ng foam. Yung isa medyo matigas, and then yung isa yung mas malambot, yung mas special. So kung tatanungin niyo ako, itong sapatos na to, 3 days, 3 runs, 60 kilometers agad. Yun nga. Unang suot ko pa lang po kasi nito dito sa bahay. Sunday ito pinadala sa akin. Kinabukasan, alam ko na agad na ilo-long run ko itong sapatos na to. Ang problema lang po, nung 4:30 na ako ng umaga nagising. So, pag angat ng araw, bandang 5 AM, mabilis po kasi lumiwanag nun. So, sabi ko, nag-decide ako na medyo paikliin na yung ruta. At yun nga po, naka 30 kilometers ako sa unang gamit nitong sapatos na to. Kung tatanungin nyo ako, meron bang hotspot? Wala pong hotspot itong sapatos na to. Ibig sabihin, wala siyang mainit. Pero sa pace lang po yun ng mga around 4:30s, 5, 5:30s. Kasi po, ang naging average ko po doon sa kabuuan ng 30 kilometers, around 5:40s. Ganun po yung pace. Pero, hindi na po lahat yung 5:40s kasi hili po yung tinakbuhan ko. Marami doon pabulusok sa baba. So, yun, marami din naman yung paahon. At talaga pong napakasarap niyang gamitin sa ahon man o sa lusong at kahit sa patag. Talaga pong responsive yung foam. Kasarapan siya sa easy run, sa recovery nyo dahil malambot din talaga, tsaka sa long run. Ang long run naman po, kung kayo po ay newbie runner, ang long run nyo 10 kilometers, pasok na pasok po to. Kung medyo average runner na, 21 kilometers, kayang-kaya po nito. Actually, sabi ko sa inyo, kahit mag-marathon kayo gamit to or ultra-marathon gamit tong sapatos na to, kayang-kaya po tumapos. At syempre, depende na lang dun sa magiging target time natin. At ang tanong, sabi ko nga, may sumakit ba sa akin kinabukasan nung 30. Nung ni-recovery ko po, naka-recovery pa ako ng 10 kilometers, di ba po? So, wala pong masakit, walang masakit sa tuhod, walang bugbog na calf. Talaga pong na-absorb niya yung impact, lalong-lalo na dun sa mga hili, palusong. Kaya sa akin po, syempre pag palusong, syempre ang lumalaban dun or talagang tumatanggap ng bigat is yung tuhod mo rin tsaka yung mga toes natin. At kung sasabihin nyo naman, di ko dyan, sanay ka naman mag long run. Matagal ko na pong hindi nagagawa na tumakbo ng long run na 30 kilometers. Ang huling 30 kilometers ko po is yung Kaliraya 360, which is a race pa. So yun yung po yung masasabi ko dito sa midsole. Bouncy, responsive,
talagang masarap siyang gamitin, sabi ko po sa inyo. Hindi ko po ine-exaggerate. Masarap po talagang gamitin yung midsole na to. So, kung i-rate ko po itong midsole, I will rate this a 4 out of 5. Siyempre, midsole, wala naman itong carbon eh. Ito, daily trainer na sapatos. So, punta naman po tayo sa outsole. Ayan. Lagi ko naman po sa inyo pinapakita ay yung sapatos na kanan. Dahil dito talaga ako umuubos sa kanang paa. Ayan po. Ito po ay may 60 kilometers na milyahe na. Kung sasalatin ko po ngayon, ito makapit na po to. Siyempre, bagong linis na, tsaka medyo naupod na ng bagya. Nandun na po talaga yung grip ng outsole material. Pero, dito po, ayan o, nagkaroon na po talaga ako ng bawas dito sa outside na part. Lagi na po ako dito nababawasan eh. Ayan. At tinapon nyo, yung guhit is parang pumantay na dito sa labas. Yun yung naupod sa kanya ng bahagya. Pero dito, halos wala naman pong nabawas. Dati, dito pangkaraniwan nababawasan. So, ito, syempre, depende na rin sa dinaanan. Ang dinaanan ko po dito, 30 kilometers, 20 kanina, at 10 kilometers. Samot-saring klase na ng daanan na nito. May nadaan tayo sa palengke, nadaan tayo sa maputik, sa matubig, sa mabuhangin. Ayun, naranasan na po lahat ng outsole na to. Yung klase na kalsada dito sa atin. Medyo madulas siya nung unang-unang gamit ko siya. Lalong-lalo na nung duman ako sa medyo matubig na medyo mabuhangin pa nga na parang medyo malikit. So pagkatapos ko ron, nung tumatakbo ko, naramdaman ko talaga na medyo madulas siya. Pero wala po akong naramdamang dulas dito kahit sa hili na mga pabulusok, pababa. Talagang matatarik din po yung lusong dito sa San Jose del Monte. Wala po, talagang may kapit siya pagdating sa mga tuyo at mga ganong klaseng daan. Pero yun na, siyempre hindi naman po kasi ito yung pinaka-durable at hindi ito yung pinaka-high-end na klase ng outsole nila. Dahil syempre nakalagay po yun doon sa mga mas mamahalin nila, sa mga pang-race day nila na sapatos. Kailangan po natin tandaan na iba po yung pagod ng paan natin pag long distance yung tinatakbo. Kesa doon sa pasampu-sampung kilometro or palima-limang kilometro at magtototal ka ng 60, syempre po mas mabigat po sa paa yung 30 at straight na 20 kilometers. Kaya nakakatulong din po yung kung sa magiging wear and tear nung outsole nung sapatos natin. Pero isa ko po sa gusto dito, titingnan nyo pong mabuti yan, yung outsole, yung base niya, malapad po talaga itong base nito. Kung titingnan po natin dito, lalong-lalo na dun sa pagsuot mo na, yung upper material, dito magkabila, is mas labas po itong midsole. Ibig sabihin, labas din po yung outsole niya. Ibig sabihin, malapad po sila. Lalong-lalo na po pagsuot nyo, kitang-kita nyo po yung difference, tapos mas labas yung outsole, which is good para sa stability natin sa pag-land ng paan natin. Maganda po yung nagiging landing nito. Ayan. Dito na rin po sa may bandang arch, ayan. Makapal din po yan, malapad din po yan kung ikukumpara natin doon sa iba na talagang pagdating dito parang sexy na, di ba? Ito, makapal pa rin, malapad pa din. At dito, ito malapad din po yung bandang heel. Talagang stable yung land ng paa natin. Makikita po natin yun, yung pula. Hindi po siya nylon or hindi siya carbon. Ito pong anti-torsion plate is nagbibigay ng stability. Mas lalong-lalo na kung wala rin natapilo ka accidentally. Para hindi naman po basta-basta mag-twist yung sapatos. Dahil syempre po, pag malambot yung midsole, saan po natin parang ano lang po yan, mabilis po talaga siya mag-twist pag wala yung anti-torsion. Yun po yun eh. Ganoon din po kasi yung silbi ng carbon, bukod po sa pag-propel or pagpitik, nagbibigay din po yun ng stability yung mga carbon plate. O yun, kung i-rate ko po yung outsole, given po na ito po ay pang daily trainer, I will rate this at 3 out of 5 yung outsole niya. O yun, at sapatos po na to, napakamura po ngayon, mabibili lamang natin to. Around 2.3, 2.4 kasama po yung discount voucher tsaka Shopee voucher. So, kung i-rate ko po yung kabuuan ng sapatos, rating na para sa isang daily trainer, I will rate this a 4 out of 5. Talaga pong satisfied ako dito sa sapatos na to. Sasabihin ko po sa inyo na talagang isa to sa paborito ko ngayon. Sabihin natin na syempre daily trainer yan eh, ba't mo paborito? Talaga po kasing iba yung ride niya, makakalayo ka talaga dito. At yun nga, ito yung tipo ng sapatos na mag-enjoy ka talaga. Walang exaggeration, talaga pong masarap isuot. So muli po, marami pong salamat sa lahat po ng nanonood dito sa video na to. Sa lahat po ng mga nagko-comment, saka nanonood din sa mga previous review video natin na ibang sapatos. So, iba po sa inyo, bumibili
Tapos pag na-receive na nila, nagko-comment po sila dyan, nakakatawa lang pong basahin, nagpapasalamat sila, natutuwa sila sa performance ng sapatos, natutuwa sila sa pagkaka-review natin. Sa akin po, malaking bagay na po yun. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po lahat tutugma para sa ating lahat. Yung maaaring merong gusto ko na hindi nyo gusto, or maaaring iba yung performance na hanap nyo, ride na hanap nyo. Muli po, maraming po salamat sa lahat na nagtitiwala dito sa channel. Mag-subscribe po kayo, pakilike po yung video, mag-comment po kayo dahil mahalaga po yung mga comment nyo. At lalo nababasa po yun ng mga naging sponsor ng mga sapatos para magtuloy-tuloy po yung ganitong klase ng sponsorship. Muli po, thank you po. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo.